Good morning, Church of God sa Lawag. Yan. Nanyayahan ko po ang lahat na tayo tumayo na at i-prepare ang ating mga puso para magpuri. So, I believe na tayo po ang lahat ay may daladalang pasasalamat today. Amen po ba doon? Yes. So, sabi po sa salita ng ating Panginoon, in Ephesians 3:20, God can do more than or immeasurably more than we can ask or imagine according to His power that is at work within us. That being said, tayo po ay higit pa, may kapangyarihan na higit pa sa sirkumstansya ng buhay na ito, sa challenges na meron ang buhay na ito. We can overcome that. Dahil dyan, makakapagpuri tayo at makakapagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba doon? And we will declare that God is greater. Amen. And He is stronger today. Come on, let's praise God. Hallelujah. What are you turning wide? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. And we declare you are great. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yeah. Can you clap your hands to the Lord? Can you shout hallelujah? Hallelujah. We give you praise and glory. Let's sing into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you in our lives, God. None like you. That's why our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yes, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Hey! We give you praise, oh God. Yeah. In this we declare. And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Sing our God.
kapangyarihan sa aming mga buhay. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin, sambahin at awitan. Salamat Panginoon sa kalakasan na binibigay mo para kami ay makaawit, makapalakpak at makatalon sa iyo, makasayaw. You deserve this, oh God. Hallelujah! Can you give God a clap of praise? We thank you, Lord. Hallelujah. We have a verse here and it's from Psalms. Sabi dito, Psalms 40 verse 5, Lord, O God, you have done many miracles. Your plans for us is many. Do you believe that? Yes. If I tried to tell them all, there would be too many to count. Okay. So, sabi nga, immeasurable, more than we could ask or imagine. Amen. If that's for us, then God deserves the highest praise to us today. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship. Yes, God. We worship you, Lord. Who compares to you? You set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who brings the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. We sing, you are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare.
Let's continue to worship God. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard.
Come on, church, open up your mouth and worship God. Oh, no one ever will compare. Nothing like Jesus. Nothing like Jesus. Yeah, nothing like Jesus. No one ever will compare. Hallelujah. 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 Oh Diyos, napakasarap mong purihin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay binibigyan mo na makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat sa iyong mga ginagawa. Salamat, O Diyos, sa aming mga buhay na patuloy mong iniingatan. Patuloy mong pinapaboran, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong kabutihan. Walang salita na maaaring mag-describe sa iyo. Ito lang yung aming kayang banggitin. But, Lord, we believe there's more. We believe, Panginoon, na higit pa dyan ang iyong kadakilaan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, salamat. Naway napangiti ka namin sa aming pagpupuri. Salamat. Lord, as we worship you and hear your words today, continue to prepare our hearts, consecrate us, make us holy, make us righteous, God, and allow us, Lord, as we hear your word, change us, Lord, from glory to glory. Hallelujah. Lord, we pray for this morning sa aming tagapagsalita. We ask your favor, God, and your guidance, Panginoon. Sa lahat ng salita na i-deliver niya, Panginoon, ikaw ang makita. Ito ay magdala ng pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Mas malapit sa iyo. Mas malapit sa aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you for this morning. Thank you for this wonderful morning. Hallelujah. We give you praise and glory. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We thank you, God. We thank you for this moment, oh God.
Salamat, O Diyos. Purihin ka sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning. Ayan po, sige po, lahat po ng pinagpala, atin pong ibigay ang the best clap offering. Hallelujah, para sa Lord. Lord, you are glorious God. You are wonderful, O God. You are magnificent. You are eternal, Lord God. That's why, Lord, we bring back to you all the praises and all the glory, Lord, the highest praise that you deserve. For you are a wonderful God. Amen. At ang Diyos po ay napakabuti. Amen po ba ron? Sino po ang pinagpala dito? Taas ang kamay. Amen. At sige po, palakpakan natin ulit si Lord. Ayan. Napakaganda po ng ating awitan, no? Ang sarap ibalik sa Lord yung kulang nga ang salita, no? Pero talagang masasabi mo kay Lord, Lord, you are wonderful. You are so magnificent. You are eternal. You are glorious, God. Amen. Praise God. Ayan. At good morning. Happy Sunday. Happy to worship. Yan. And Merry Christmas. Yan, pakibati na po yung katabi nyo. Merry Christmas. Oh, may advance na lang mag-isip. May Happy New Year na rin po. Ayan. How good and pleasant it is to see you po. No? Nabati nyo na ba yung katabi nyo? Ayan. At kung hindi nyo po kilala, pakitanong po ang pangalan para po next time na magkita kayo ay mababanggit mo yung pangalan niya. Ayan. Ayan po, no? So, by the way, before we start po, meron po ba tayong bisita? Yung ngayon lang po naka-attend sa Church of God sa Lawag. First time po, yung ngayon lang. Pwede po bang itaas ang kamay? Meron po? Wala po. Ayun, meron. Ito, yan. Praise God. Sige po, tayo po kayo. Sister, ate. Ayan. Wow, praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord sa bisita natin. Yan. Manatili lang po kayong nakatayo hanggang matapos. Hindi, kasi po ipagpipray po namin kayo. Church, can we extend our hands po? Hallelujah. Lord Jesus, once again, we thank you so much for this wonderful day that you have given us. At lalong higit sa lahat, Panginoon, kasi po, meron pong bisita ngayong umaga, Panginoon. At alam namin, Lord, hindi po ito aksidente kung bakit siya narito. Because you have a plan for her, Lord God. At alam ko po, Lord God, na Lord, sa lugar pong ito, Lord, nawa, Panginoon, matagpuan niya po yung pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord. Yung kasagutan sa mga katanungan, Lord, kung anumang meron siya, at kung anong dahilan niya, Lord, kayo ang nakakaalam. But we as Church of God family ng Salawag, Panginoon, amin pong dinadalangin na ina-extend, Lord God, ang blessing na nagmumula sa inyo. Padaluyin niyo po ito sa Kanya hanggang sa Kanyang mga mahal sa buhay. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming nagkaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Welcome po sa Church of God sa Lawag. At nawa hindi po ito ang huli na tayo po ay magkakasama-samang magpuri at makinig ng salita ng Diyos. At also po, nais namin sabihin din po na sa lugar pong ito ay isa lamang po ang tinataas na pangalan. Yan po ay pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ayan. And also po, again, I want to thank God for the privilege. Pribilehiyo lang po na makapag-share. Bakit po? Kasi po, though I may not worthy, no? Hindi po ako worthy, pero through the grace of God po, tayo po ay hinayaan niya po or pinahintulutang makatayo dito. At nawa, ako ay isang mouthpiece lang. Wala po akong mensahe. Bagkus po ang may mensahe po si Lord. At nawa po sa mensaheng ito, ngayong umaga ito po ay ating madala hanggang sa ating pag-uwi. At masumpungan po natin ang paano po kikilos ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Excited na po ba ang lahat makinig? Amen. Sige, palakpak po. Yan. Hanggang mamaya, magpapalakpakan po tayo para kay Lord. Amen. Wow. Hindi, it's so nice kasi bakit po natin pinapalakpakan? Para saan ba yung applause? Di ba ito po kasi ay nagbibigay ng minsan po, halimbawa may nanalo. Di ba? Kaya pinapalakpakan. Pero tayo po kaya pumapalakpak kasi po, hindi lang tayo nanalo. Amen? Tayo po ay nakasumpong po ng grace. Diba? Tayo po ay nakasumpong ng love. Tayo po ay nakasumpong ng higit sa lahat. Save. Tayo po ay na-save, no?
sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, nararapat lang talaga na ibigay po natin yung mga papurit pagsamba na yan through our clap offering to the Lord. Amen? Kasi po, napakabuti po ng ating Diyos. At kung iisa-isahin po natin, hanggang mamaya, kulang po ang mga salita. No? Pero praise God po, kasi ngayon, ang salita naman po ng Diyos, ang ating pakikinggan. Ayan, at kung handa na po ang lahat, tayo po ay magsisimula through this, yan, mga pictures po. Yan. Palabasin ang picture. Yan. Ang tagal niya. Okay, ayun, napabilis. Ay, sorry. Yan. Dahan-dahan po dapat yan eh. Oh, diba? Okay, so habang pinapakita po yung mga picture na yan, ay, mga larawan na yan, ano pong tumatakbo sa isipan nyo? Ano pong tumatakbo? Sige po, mag-isip po tayo kahit hanggang mamaya. Balik na lang po tayo bukas. Ayan. Ano pong tumatakbo sa isipan nyo? Sige po, mga 30 minutes po tayo mag-isip. Joke lang po. Ayan. Siyempre po may tumatakbo sa isipan natin. Di ba? Merong dalawang nagkamay, may dalawang nag-greet, meron namang happy siya na binuksan niya yung pintuan. Tama po ba yung pagkakakita nyo? Baka magkaiba tayo Tingin nyo malungkot yung nagbukas. Nakangiti po yan. Meron naman pong ini-embrace niya yung kapwa niya bata. May nagsabi ring sorry. Sorry, not sorry. Nag-sorry. Wow. Diba po? So, again, ano po ang nakita natin? Kaaya-aya po ba siyang pagmasdan? Yung mga larawan? Sa tingin niyo po ba kaaya-aya po yung ganitong scenario na makikita natin sa ating mga buhay? Amen? Bakit po kaaya-aya? Kasi po, para po sa akin, at based lang din po sa akin, sa mga pictures pong ito, makikita mo po na meron pong peace. Meron pong peace. Bakit po? Kasi nakikipagkamay, no? Hindi sila mag-aaway, di ba? Pinagbuksan, di ba? So masaya, di ba? Kaya po para sa akin mayroong peace. At yan po ang magiging title natin ngayong umaga, no? Na ang title po natin is Happiness in Peace. Yan. Okay? Happiness in Peace, no? Kagalakan daw po sa kapayapaan. At kung tayo po tatanungin ngayong umaga, kung meron pong kagalakan sa kapayapaan, ito po ba ay gusto nating isapamuhay? Gusto po ba natin na merong kapayapaan sa buhay natin? Amen? Tama po. Kaya po, I'll live with it. No? Ako po ay mamumuhay ng meron pong kapayapaan. No? Yan din po naman ang dahilan kung bakit po ang ating Panginoon, ating Diyos ay ipinadala ang ating Panginoong Jesus. Di ba po? Para sa kapayapaan. Dahil mamaya pag-usapan natin bakit. No, bakit po? No, at happiness in peace is also equals to blessedness in peace. Naniniwala po ba tayo ron? Kasi po ang blessedness or ang happiness, isang word lang daw po 'yan. No, kaya po sa Bible mamaya yung ating text ay pag tiningnan mo siya sa ibang version, they use happiness or happy and the other one blessed. No? So, blessed. Kaya po, kung blessedness ay meron pong blessedness in peace, ako po, mamumuhay po ako ng may kapayapaan. Amen. Mas magandang mamuhay ng may kapayapaan kasi meron pong blessedness. At ang sabi po, yung happy daw po, ay nagmula po yan sa Greek word, no? Konting trivia, eudaimonia. Yun po, eudaimonia. Eudaimonia. Ang ibig sabihin po ay blissful or also blessed. No, at ito daw po ay the flourishing life or the good life. Di ba ang ganda? The flourishing life. But ito daw po ay more than the emotional state or pleasure. Bakit po? Kasi po ito daw po ay but rather a fulfilled life. Di ba? So pag blessed ka po, fulfilled, di ba po? Pinagpala, di ba? Masaya ang buhay. No? So you have a fulfilled life. On that is live in accord to our deepest value and aspiration, not just, tingnan po natin, not just for ourselves. No? Pagka po ang buhay ay fulfilled, hindi daw po ito para lamang sa atin, but for our families
and our community. Wow, pag blessed po pala, hindi lang siya sa sarili, bagkus ito po ay sa family natin. No, ito din daw po ay sa community and even in our church. No, kaya po maganda po na naikabit po yung blessedness or yung happiness sa kapayapaan. No, kaya po mamaya makikita natin bakit blessed po, no? At dahil Pasko din po, ano po ba ang diwa ng Pasko? Again, ang sinasabi po natin, ang Kapaskuhan po ay nagdadala ng kapayapaan. Why? Because nung una po, tayo po na hindi pa nakakakilala sa Lord, tayo po ay mga makasalanan, tayo po ay itinuturing ng ating Diyos na enemy. Tama po ba? Tayo po ay enemy noon eh. But dahil po dumating ang ating Panginoong Hesukristo na tinanggap natin sa buhay natin, ngayon po meron na po tayong bagong buhay. At nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tayo na po ay tinawag na mga anak po ng Diyos. Amen? At tayo din po ay tinawag na friend of God. Wow. So kung ikaw po ay kaaway noon, for sure po, magulo ang buhay. So kung kaaway tayo ng Diyos. But because God send His Son Jesus Christ, nabago po ang lahat. No, nabago po ang lahat and therefore, tayo po ngayon ay tinatawag na anak na ng Diyos and also a friend of God. Kaya what makes peace happy and blessed, ito po ang ating dadalhin ngayon or ito po ang ating text ngayon, makikita po ito sa Matthew. Yan, Matthew 5:9. No, at ang mensahe po ngayong umaga, kung tayo po kasi ay naghahanap ng kapayapaan, kung tayo po ang naghahanap ng kapayapaan, wherein binigay na po yan ng Diyos eh. No? In-example na po ng Diyos sa atin yan eh. No? He sent His Son Jesus Christ para po magkasundo. No? Magkasundo po ang tao, no? Magkasundo po ang tao at ang Diyos. No? Nagkaroon po ng reconciliation, nagkaroon ng kapayapaan. At tayo rin po bilang tao kung nais po natin ng peace. No, dapat po, ito po ay makita mismo na nagmumula sa atin. Amen po ba? Dapat po magmumula sa atin kasi po, paano po natin masasabi na tayo po ay may kapayapaan kung sa atin po mismo nanggagaling ang gulo, di ba? Sa atin po mismo nanggagaling ang away, di ba po? Kaya napakaganda po ng pangako ng Diyos sa verse na ito ng Matthew 5:9. No, ito po, basahin po natin siya. Matthew 5:9, ang sabi po dyan, blessed are the peacemakers. Wow. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Lord, once again, Lord, salamat sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, kasi po binigyan niyo kami ng pagkakataon upang muling makinig ng inyong salita. Amin dalangin, Panginoon, kung kami man po ay nakagawa ng anumang kasalanan, Lord, patawad, Lord. Kung ito po ay nagawa namin sa aming isipan, sa aming pananalita, Lord, sa aming kilos, Panginoon, patawad. Nasaktan namin ang aming kapwa, Lord, patawad. At Lord, binubuksan po namin ang aming puso ngayon at malayo po kayong kumilos, Panginoon. Ano man po, Lord God, na bahid ng kasalanan, karumihan meron kami, Lord, hinihingi po namin ng tawad. At nawa po, Panginoon, sa pakikinig namin ng inyong salita, hindi lamang po namin ito mapakinggan, but higit sa lahat po, Lord God, ito po ay aming maisapamuhay, Panginoon. Ito po ay aming madala, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya salamat po, O Diyos, at minsan pong muli, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. At amin pong itinataas ng may pag-iingat ang mga panalangin ito, Lord God, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, sige, palakpakan muna natin ulit si Lord. Ayan. Praise God. So bakit daw po pinagpala kung tayo daw po ay peacemaker? Why we are blessed? Why we are happy? Mayroon ang sabi nga sa ibang verse, version, happy is a man. Yan. Kung siya daw po ay gumagawa ng kapayapaan. No, happy is a man. At ginamit po natin yung blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Kaya po pala mapalad. Pero po, kailangan po nating tandaan, no, kung bakit po blessed are the peacemaker. Bakit? Kasi for they shall be called sons of God. Wow. Kahit po pala tayo Kristiyano, kung wala pong kapayapaan tayong dala,
Kaya po tatandaan natin muna yung salitang shall. Bakit po may shall po dyan? Ang shall po, it represents or express future tense. Tama po ba? It's future tense. Ibig sabihin, hindi pa po nangyayari. Kaya sa Tagalog po, para mas maintindihan natin, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ituturing pa lang, hindi pa itinuring. No? Nagkaiba po yung itinuring na sa ituturing pa lang po. Kaya po merong shall. Ibig sabihin po, tayo po na tumanggap kay Hesukristo, kung tayo po wala mismo sa ating mga puso, sa ating buhay, ang kapayapaan, tayo ang magdadala ng kapayapaan, hindi po tayo ituturing na anak ng Diyos. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Kaya po pag dala-dala po natin ang kapayapaan, tayo po daw po ay pinagpala. Bakit? Kasi po tayo ay ituturing na mga anak ng Diyos. Amen? So, paano po yung, unless we will not bring peace, unless we will not make reconciliation sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, ito daw po ay requirements. Ito ay requirements upang tayo ay tawagin na anak ng Diyos. At kung tayo po ang pasimuno nga ng away, pasimuno tayo ng kaguluhan, pasimuno tayo ng pagsasalita ng di maganda, pasimuno tayo sa gawain na di maganda, at nagkukos po ito ng trouble, ng chaos, hindi po tayo anak ng Diyos. Kasi po tayo mga anak ng Diyos, we bring peace. Because po ang ating Panginoon, dala-dala niya rin po ang peace na yan. Amen? Kaya po ngayong umaga po kapatid, ito po ang ating pag-uusapan, no, para po tayo ay pagpalain, para po tayo ay tawagin na anak ng Diyos, dapat po sa atin po magsisimula ang kapayapaan. At diyan po natin dadalhin ang points ngayon, no, sa acrostic na word peace. Ayan. So, simulan po natin. Unang points po, para po tawagin or para po tayo magampanan natin tong peace na to sa ating mga buhay, kailangan po unang-una po sa lahat, dapat po we pay attention. Do you pay attention po ba sa kausap nyo? O gusto nyo kayo po ang binibigyan ng atensyon sa buhay nyo? Do you pay attention sa kaibigan mo? O gusto mo ikaw sila yung nagbibigay ng atensyon sa'yo? Pag dumating ka ba, dapat ikaw ang papansin sa kanila? O gusto mo sila ang pumansin sa'yo? Diba? Parang ganun po yan. Kaya po, pag tayo po ay marunong magbigay ng atensyon sa ating kapwa, tinuturing ko po siya na respeto po yan sa iyong kapwa. Respeto. Para pong sa picture, kung makikita po natin yung picture pong ito po sa tingin ko, ang isa po ay Koreano, possible, di ba, or Japanese. At ang isa naman po ay Western, tama, or Amerikano. At po ang Koreano po, pag bumati o ang Japanese, di ba, nagbabaw? While in sa Western naman po, pag bumati, kumakamay. Tama po ba? Pero bakit po ang Koreano kumamay? Bakit po ang Western nagbow? Ako po'y naniniwala na ahead of time, bago po sila pumunta sa meeting or katagpuin, ang isa't isa, ang Koreano po, iniisip niya na, how can I respect that Western? Kumakamay pala sila. At ito naman pong Western, bago daw siya pumunta roon, pinag-aralan ang Koreano, alam ko, nagbabaw sila, magbabaw ako. It shows respect ahead of time. Kaya po nung nagkita sila, si Koreano, kumamay, si Amerikano naman, to show respect, nagbow. Tayo po nung pumunta sa church, ano po ba yung ating ginawa pagpasok sa simbahan? Anong ginawa natin? Fist bump? Tama? Ngumiti? Tama po ba? Umakbay pag boys, di ba? Nagtap? Ginawa po ba natin? Pag ladies po ba, nagbeso-beso? Dapat ahead of time, babati ako pagdating ko. Sino kayang usher ngayon? Excited po ba tayo? Sino ang usher? Sino po ang marshal? Yun po ang nakikita ko sa picture na ito. Kaya po, if tayo po gusto natin ng kapayapaan, sa atin po mismo, we pay attention sa ating kausap. No? Yan. Magbibigay ka ng respeto. Kaya po sa Matthew 7:12, ito po ang sabi po dito, do unto others whatever you would like them to do to you. Ito po ay anong rule po ito? Naku, golden rule.
Do unto others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. Do unto others. So kung ayaw mo pong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. And it shows respect. And 2 Corinthians po, ito din po ang sabi po dyan, so we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know Him now. Kasi po, bakit po nasabi ni Paul ito? Kasi po nung una, ang ating pong Panginoong Hesukristo, no, ano po yung mababasa natin? Ang tingin nila sa Lord, kasi human point of view, anak lang yan ng isang karpintero. Di ba? Yun po kilala ang ating Panginoong Hesus, anak ng karpintero, normal lang na tao. Di ba? Pero nung makilala po ni Paul ang ating Panginoong Hesukristo, nag-iba daw po yun. Nag-iba daw po yun at how differently we know Him now. Kaya tayo po, paano po ba natin tingnan yung kapwa natin? Maliit, malaki, puti, itim, ganun lang ba natin sila tingnan? O we show respect as how Jesus give respect din sa ibang tao. As how Paul respect our Lord Jesus Christ. Kaya po, show respect po and you'll gain respect. Amen? Pag marunong po tayong magrespeto, then we will gain respect. Amen po ba ron? And next point po natin, we need to empty our ego. Bakit po? Kasi po yung ego, ito daw po ay self-importance. Pag tayo po self-importance, mahirap po nating tingnan ang ating kapwa ng merong respeto. Kasi po pag self-importance, gusto mo, ikaw na importante. At pagka ganun po, at na feeling mo hindi ka important, then everything goes in chaos. Napakaganda po ng verse mamaya na mababasa natin kasi po ang ating Panginoong Hesukristo po ang pinag-usapan doon. At I believe po pag we empty our ego or self-importance, it's called humility. Amen? Hanggat dala-dala po natin na tayo ay major, tayo ay doktor, tayo ay engineer, tayo ay teacher, tayo ay license, at siya hindi. At ikaw punong-puno ka ng credential, mahirap po nating tingnan ang ating kapwa ng pantay. Kaya po kailangan po i-unload po natin yun. So that ang tingin po natin sa kapwa is level. Yun po ang tinuturo ng Panginoon. Of course, hindi masama po yung mga titulo na yan. But the word of the Lord is saying kung paano dapat tayo tumuring sa kapwa natin. It's good na meron tayong mga credentials, nagagamit po natin yan eh. But how, as we Christian, look to our fellow Christian? At ito po ay humility. The moment that we binaba po natin ang ating mga ego. Kaya nga po dito, ano po ba yan? No? Kahit ano pang estado sa buhay natin, we always need to wear our humility. Whether kung ang kausap mo is black at ikaw white, you need to show humility. Whether ang kausap mo ay farmer at ikaw ay doktor, you need to show humility. Tatanggalin mo yun. Yun ang sinasabi ng Bible. Bakit po? Ito po ang sabi po sa Philippians 2:5-7. Ang ganda po nito, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Parang inaano na nga parang niluluhod na ni Pablo to. Sana ito yung palagi yung dala. Ito yung attitude natin na dala-dala, na makikita rin sa ating Panginoong Hesus. Who although He existed in the form of God, ang sabi dyan, did not regard equally with God a thing to be grasped. But anong ginawa niya? But emptied Himself. Our Lord Jesus Christ na Diyos, in-empty ang sarili. Tayo po mga Kristiyano na hindi mai-empty. Mahirap kasing bitawan eh. Diba? But our Lord Jesus Christ emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of man. Alam niyo po, hindi lang taking the form of a servant, but bondservant. Kasi po, magkaiba po, ang servant pwedeng umalis. Ayoko na, alis na ako. Pero si Jesus,
Bondservant ang pagkaka-portrait sa kanya. Bakit hindi niya kasi iniwan ang pagiging servant? Hindi niya iniwan ang pagiging servant. Kaya po, ang ganda po, hindi lang basta servant ang grinas ng ating Panginoon. He considered himself bondservant and being in the likeness of man. Mahirap po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero po, ito po ay pinapamanhikan sa atin na dapat ito po yung ating palaging daladala. Emptied himself. At also po, ang humility, ito daw po ay valuing others. Sabi po, valuing others. Yan. Kaya yung katabi nyo po, valuable po yan. Hindi po yan basta-basta. Yan po ay espesyal sa mata ng Diyos. Kaya ituturing mo ring espesyal. Hindi porke ang damit ay hindi naka-coat and tie, hindi na special. Uso pa ba yan? Mainit, di ba? I mean, yun po, when you have that humility, mabavalue mo po ang ibang tao. Kaya po in Philippians 2, ang sabi diyan 3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. In humility, value others above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So kung ano din po yung interest ng iba, papakinggan din natin. Hindi lang puro interest natin. Tayo lang kikita, tayo lang may interest. Paano naman sila? Dapat may interest din daw sila. No? So yun po, napakalinaw po ng salita ng Diyos at napakaganda. No? At ang sabi din po sa Galatians 3:2-8, 3:28, ang sabi po dyan, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. So tayo pong lahat in one in Christ Jesus. So wala po tayong titingnan dito o kailangan timbangin dito. Lahat po pantay-pantay. We are all one in Christ Jesus. You value others. You wear that humility in life, in our lives. Next point po, P. Yan, madali na tayong matapos. P. So wala pa yung T's, but ano pa lang, P pa lang daw. P. Sa A po, ano pong dapat natin gawin? Para po magkaroon ng peace, we need to accept correction. Dito po minsan struggle po tayo eh. No? Kristiyano pero ayaw magpatawad. No? Kristiyano pero ayaw humingi ng, ayaw tanggapin ang ayaw tanggapin ang correction in life. Bakit po? Natin kailangang tanggapin ang correction so that we can say the magic word. Ano yung magic word? We can say sorry. Importante po ito. Mahirap po ito, pero tayo po bilang Kristiyano dapat po, we can say sorry. We can say sorry. Ito po ang ating dapat tanggapin. At vice versa po yan. Pag tayo po ay humingi ng tawad, o tayo sa atin po may humingi ng tawad, dapat din po, tayo rin po ay magpapatawad. Why? Because again, ang ating pong Panginoon, tayo po ay pinatawad. Sa kabila po ng ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan, di ba? But still, the Lord forgives us. So why can't we forgive? Kaya nga po, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa isang company, isang food chain, alam nyo po, talagang magic word ang sorry. Alam nyo po sa mga food chain or QSR, marami pong complaint, di ba? Malamig ang ganito, kulang ang ganito, kulang sa yelo, sobra sa yelo, pati yung yelo, ikino-complain. One thing po, parang ang complaint is that, I think natagalan ang French fry or malamig ang French fry. So the customer complained. Ano pong ginawa ng manager? Sa halip po na mag-sorry, salita pa ng salita at paliwanag pa ng paliwanag. So, ibig sabihin, ang customer hindi na satisfy. At saan po umabot? Napunta pa po sa head office. At ano pong sabi ng customer? Gusto ko lang marinig ang sorry niya. So, kung nag-sorry siya, dapat hindi na umabot. Di ba, minsan yun lang ang nakakapag-pacify when we say sorry.
At pag nagsabi po ng sorry, we need to accept that. We need to accept. Bakit po? Kasi po si Lord pinatawad tayo. Amen? And it's vice versa. Kaya po, say sorry. Kaya po, ang sabi po sa Proverbs, 10:17, accept correction and you will find life. Wow. Pag tinanggap mo pala yung correction, you will find life. Reject correction and you will miss the road. Pambihira, ikaw na yung pinabalik eh. Binigyan ka na ng second chance, di ba? Ayaw mo pa rin. Sorry, you missed the opportunity. Pero pala, pag tinanggap mo yung correction, you will find life. Kasi po, it gives direction. No? Binabago po nito ang kung anong meron tayo. No? Babaguhin natin with the help of the Lord. Ayan, kaya po, when we say sorry, we also say, you're forgiven. Amen? Kaya po in Ephesians, sabi po dyan, in Ephesians 4:32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. We need to have that tender-hearted. We need to be nice. We need to love one another. We need to forgive one another. Kasi po yun po ay ipinakita na sa atin ng ating Panginoon. In Hebrews 12:11, ang sabi naman po dito, it is never fun to be corrected. Tama po, hindi magandang makorek, but in fact, at time it's always painful. Masakit, but if we learn to obey by being corrected, we will do right and live at peace. Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Kasi po ang gusto ng Lord, we will live peacefully. Kaya po tinuturo ang mga ito. So if we learn to obey because of the correction, gagawin na natin ang tama. At pag ginawa po natin ang tama, sabi diyan, we will live at peace. Ayan po. Next point po natin, sa C, ayan, we need to be clothed with understanding. Amen? Kailangan po palagi tayong merong nasasakluban ng understanding. Why? Kasi po instead na tayo po ay mag-flare up because of the situation, instead na tayo po ay magdadabog because of the situation, instead na tayo po ay mag-murmur because of the situation, we need to clothe that understanding para po so that we can listen and understand first what is that situation. Kaya po sometimes mas lalong gumugulo kasi po walang understanding sa atin. We don't, what? Pag tayo po ay may understanding, we listen first. Ito po ang isang importante sa buhay ng isang Kristiyano, that we know or we will learn how to listen. Instead na tayo po ay magdadadakdak na po kaagad tayo. Instead na tayo po ay gagawa na ng kung anong bagay. Kaya po sometimes po, di ba sa kumpanya, pagka meron pong nakita na hindi magandang resulta, ano pong ginagawa ng kumpanya? Uupuan po nila yun. Diba? Talo pa ang Kristiyano. Ang kumpanya po, pag nakitang bumababa ang sale, yes, merong magagalit, yes, posibleng merong magsalita, but halika, upo tayo, ano ang nangyari? Sir, kasi po, kaya bumaba po nag-buy one take one yung kabila. Di ba? Inuupuan po yun ng mga company. Ay, ganun ba? O sige, buy one take two tayo. Di ba? O kaya i-free delivery mo na yan. Kasi po may hinahabol. Pero po, may nakitang problema, inuupuan. Pinag-uusapan po. Pinakikinggan muna. Di ba? Kaya po ang mga boss minsan, pag dumating yan sa kumpanya, ano nangyari? Minsan sila pa yung nakikitaan ng top of the back ano nangyari? Bumababa yung sale nyo Parang hindi nyo na-meet yung quota. Sir, medyo nagkaroon ng problema po Diba? Instead na magalit tayo sa ating anak, bakit gabi ka na naman? Bakit? Pakinggan muna natin. Kasi, Papa, nagkaroon po ng sunog, ang daming bumbero. Diba? Nag-cause po ng traffic. That's simple. Anak, bakit late na naman? Pag-uwi mo. Diba? Sinabi ko na diba? Magkaiba po yun. At ang buhay po ng Kristiyano na totoong tunay, dapat daw po tayo ay clothed with understanding. We should learn how to listen.
Amen? Pakisabi sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka, hindi ka nakikinig, lalabas ka na naman ng walang natutunan. O kaya tulog ka na naman. No? Makikinig po tayo. No? Kaya po, kailangan nating makinig muna. Mahirap po kasi magbitaw ng salita nang hindi natin napapakinggan yung kabila. Tama? It's so hard. Lalo na kung di natin pinag-isipan yung salitang bibitawan natin. Kaya po sa Proverbs 18:13, tingnan niyo po, napakaganda po ng sinabi po dito. Ang sabi po dito, listen before you speak. For to speak before you've heard the fact will bring humiliation, will bring shame. Kaya po importante pala na pakikinggan mo muna yung kabilang side. And then with that, okay. Oo, yun na nga pala, no? Hindi yung nagko-conclude na tayo at yung kinongclude natin, sablay, kaya babalik sa atin, it brings humiliation. Amen po ba ron? Baka may marami ng galit po dyan, ha? In Proverbs 17:27-28, ito po ang sabi, whoever restrain his word has knowledge. And he who has a cool spirit is a man of understanding. Wow. Pag tayo po pala ay nire-restrain natin yung ating pananalita, kaya nga po ang sabi, less talk, less mistake. O di nagmumukha kang matalino. Tahimik lang. Matalino siguro yung nakikinig. Yung pala ayaw na magsalita. Nagmumukha kang matalino. And who has a cool spirit? Cool, di ba? Ang mga Kristiyano, dapat merong cool spirit. Ang sabi diyan, pag meron kang cool spirit, you are a man of understanding. So pag madalas pala tayong mag-flare up kagad, we are not the man of understanding. At ito po ang sinabi pa sa 28, no? Even a fool who keeps silent is considered wise. Kahit pala tayo ay fool, pag tayo po ay nanatiling tikom ang bibig, ang tingin po sa atin, matalino. Kaya mga estudyante, para magmukha kayong matalino, huwag madaldal. Di ba? Kasi pag kayo madaldal, nasasabihin, ang daldal mo. Di ba? Bawas point. Pero kung tahimik ka, sabi ng teacher, talino ng estudyante kong yun, nakikinig. Di ba? Biruin niyo yun. When he closes his lips, he is deemed intelligent. O, di ba? So mga kabataan, mga nag-aaral dyan, ito po yung tip. Tahimik lang. Nagmumukha kang matalino. Ayan. Tapos magsuot ka ng salamin. Di ba? Super talino na yun. Genius. Okay? In Colossians 4:6, ito po ang sabi po dito, let your conversation be always full of grace. Wow. Let your conversation be always full of grace. Bawat salita nyo raw, bawat pag-uusap nyo, dapat full of grace. Kasi po ang Diyos punong-puno ng grace. Seasoned with salt. So that you may know how to answer everyone. Paano mo sasagutin ng tama? At alam niyo ba kung bakit seasoned with salt? Bakit po salt? Bakit kailangan i-season with salt ang pag-uusap? Sino pong makakasagot? Nasagot. Bakit po tayo gumagamit ng asin? What does the salt bring? It brings what? It preserves and it gives flavor. Amen? It preserves and it gives flavor. It preserves what? It preserves your relationship. It preserves life. When we say graceful words, when we say seasoned words, this encouraging word, it preserves relationship. It preserves life. Kaya po season, pagka magaganda ang salita natin, nagkakakulay ang buhay. Amen? Pag magagandang salita po natin, ito po ay nagbibigay ng flavor sa buhay. Bakit po minsan hindi natin maitimpi yung ating mga bibig? Kaya po sa mag-asawa, sa mag-nanay, sa magtatay, sa magkaibigan, sa kapwa Kristiyano, sa kapwa mo katrabaho mo, bilang mga Kristiyano, our words should always be full of grace. Encouraging word, not degrading word.
Di ba? Ang galing mo. Very good. Tuloy mo lang. Pag hindi naman tama, wow, next time kaya mo na yan. You can do that. The Lord is with us. Kung meron kang problema, the Lord is with us. Hindi, kaya ka may problema kasi ganito ka, kasi tamad ka, kasi ano ka, kasi batugan ka, kasi ganito ka. Encouraging words. The Lord is with us. Kapatid, ibigay mo lang kay Lord. That's full of grace na pananalita. And it will preserve relationship and life. Kaya po ang sabi sa Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequence. Kung gusto mo pong mabuhay, manumbalik ang relationship nyo, magagandang salita po. Kung gusto mong wasakin, magbigay ka ng mga salitang di maganda. Gusto mong wasakin, do that. But if you want it na mabuhay ng muli ang isang relationship, you will speak grace. You will speak compassion. You will speak love. And what will you reap? Anong maririp mo? Pag graceful na pananalita, mabubuhay ang relationship. But if it is degrading word o kung anumang mga masasakit na salita, it will cause the relationship to be broken. At minsan nga po, pag nagbigay tayo ng di maganda, ano pang sa halip na ma-encourage natin, sometimes po kasi nakarinig na ng di maganda, it caused to death, di ba? Minsan nagpapakamatay, di ba? Kaya po salamat po sa Panginoon dahil tayo pong mga Kristiyano, dapat po pinapaalalahanan tayo na kung nakakapagsalita tayo ng ganon, iko-correct po natin yun. Because we have God na nagre-remind sa atin, no? Praise God for that. Amen. Hallelujah. Next po. Yan. Ina po tayo. Sa ipo natin, we need to exemplify our Lord Jesus Christ. Kasi po, we represent Jesus. We represent Jesus. We exemplify Jesus dapat in our life. We represent Him. At pag tayo po, no, as Christian, kaya nga po, we need to walk the talk. Pag sinabi pong nire-represent si Jesus, tayo bilang mga Kristiyano, dapat lumalakad tayo kung ano yung sinasabi natin. At kung hindi natin nagagawa, Lord, help me. Lord, help. Kasi mahirap po ang buhay ng isang Kristiyano. Marami pong pagsubok, pero po, nandyan po ang Holy Spirit to guide us. Kaya nga po, nakakapag-say sorry tayo. Yun ang kagandahan, di ba? Nakakapag-say sorry tayo at nakakapagtanggap din tayo at tayo din po ay nagpapatawad. Amen? Tayo po ay nagpapatawad. Kaya nga po, ito po, yung picture na yan, di ba? As Christian, we represent Jesus, no? At paano po ba nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo? Siya po ay exemplary. Ibig sabihin po, siya po yung modelo po ng lahat. No? Kung paano siya nabuhay, ito na po yung the best model siguro na nabuhay sa mundo ang ating Panginoong Jesus. Perfect, faultless, no? Paano ba nabuhay ang ating Panginoong Jesus? At ito po dapat yung daladal din po natin bilang mga Kristiyano. The sacrifices He has done, no? The sacrifices our Lord Jesus Christ has done, the servanthood He showed, the best po ang pinakita ng ating Panginoon dyan. The best po. The simplicity He lived in. Kaya po, tayo po mga Kristiyano, dapat po, kung paano po namuhay, lumakad ang ating Panginoong Hesukristo, ganun din po tayo mabubuhay. Ganun din po tayo lalakad. Kaya nga po, the sacrifices He has done, wala na pong makakapantay po dyan. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari po, hinubad niya yun, kaya nga po sabi niya, hinubad niya yun, inempty niya yun, kasi isang araw, bubuhatin niya to. At hindi niya po inayawan ang pagbubuhat ng krus na dapat po tayo ang nagbuhat. Kaya po, yung sacrifice na ginawa ng Diyos, wala nang makakapantay dyan.
Kaya po tayo mga Kristiyano, nung marinig po natin yan, kaya tayo rin po marunong din mag-sacrifice. No, basta po sa gawain ng Diyos, we give our time, we give our strength, di ba po? Minsan financial, sumusuport tayo sa church. And praise God, kasi po, naintindihan natin kung ano pong sacrifices ang ginawa ng Diyos. And with that po, nagiging maayos po ang gawain, nagiging maganda po ang gawain because of that sacrifices that we made. At alam niyo po sa Isaiah, ito, advance mag-isip ang Isaiah. Oh. Ang sabi po sa Isaiah, bago pa ipanganak ang ating Panginoong Jesus, He was oppressed and treated harshly, yet He never said a word. Yet He never said a word. Tayo po, pag pinagsabihan, ano pong i-reply natin? Pag tayo na pagsabihan, tayo ay nagtatampo, tayo ay umaalis. Pero ang Panginoon po, kahit treated harshly, He never said a word. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep in silent before the shearers, He did not open His mouth. Alam niya, pupunta siya isang araw, ipapako. Hindi nagsalita ang Panginoon. Next po, sa kanyang servanthood. By washing the feet of the disciples. Kung ako po hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, kung ako na lang po ay presidente ng isang kumpanya, never kong hugasan ang paa ng aking empleyado. I will not do that. Yun po ang mata ng tao. Yun po ang basihan ng tao. Pero the Lord Jesus Christ, He showed. Di ba po? Hindi po siya ng lamang, hindi po siya ng gulang. Bagkus po, instead na manggulang, ibinaba ang sarili, servanthood ang ipinakita. Tayo po, minsan, maisahan lang, nanggugulang na. O kaya, akala mo, busy-busyhan, di ba? Pero wala naman talagang ginagawa. Magmukha lang busy, di ba sa YouTube? Akala mo, nagbubuhat eh. Pero wala namang ginagawa. Kaya po in Mark 10:45, sabi diyan, for even the Son of Man did not come to be served. Ang Diyos po hindi pumunta rito para paglingkuran, but to serve. Para po siya po ang magbigay ng serbisyo. Siya po ang magbigay ng kanyang buhay and to give His life a ransom for many. Yun po ang ginawa ng Diyos, ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung may tatapat pa, wala na po. Kaya po, meron po palang nagbubukas ng pintuan. Kasi po nakita nila kung paano po naging servant ang ating Panginoon. Kaya po meron po palang nag-audio, merong nagma-marshal, merong nag-a-usher, di ba po? Merong nagsusong leader, di ba po? Merong mga nagbibigay ng kanilang support sa church. Naiintindihan po kasi yung sacrifices, naiintindihan po yung servanthood na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Our Lord Jesus Christ did not come to be served, but to serve. Kaya tayo rin po, sana po sa ating kapwa, ganun din po. Yun lang naman po ang sinasabi ng ating Panginoon sa salita niya. Next po, the simplicity He lived in. Wow. Hindi po natin sinasabi na masama po ang mangarap. Again, yun po ay biyaya ng Panginoon. Ibang simplicity po yung pinag-uusapan natin dito. No? Simplicity in the sense na kung saan po hindi ka magmumukhang mayabang, kahit meron ka, di ba? Huwag ka magmukhang mayabang. Di ba? Alam niyo po ang ating Panginoon, nung inutusan niya nga po yung 72 para lumabas na at humayo. Sabi niya, wag na kayo magdala ng mga sandals o backpack. Diba? Hindi yun dadalhin. No, wag na kayo magdala nun. Kasi ang tinuturo ng Lord, mabuhay tayo sa supply ng Lord. Mabuhay tayo sa simple life. No, kasi po ang dala-dala natin, ang baon-baon natin is the gospel. The gospel. Kaya po sabi sa Luke 10:5-6, napakaganda po nito. Tingnan niyo po ang nagagawa ng peace. When you enter a house, ito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, first say, peace to this house.
Kapayapaan sa tahanang ito. Kaya tayo po kung hahayo, no, sa mga outreach din po, pag tayo po hahayo, kapayapaan po ang aming dala sa tahanang ito. Ang ganda po pala, no? Yun ang sasabihin natin. If someone who promotes peace is there, ang sabi diyan, kung prino-promote din nila yung kapayapaan, your peace will rest on them. Diba? So kung tayo po sa buhay natin, sa sarili natin, uunahin natin din yung kapayapaan, yung peace po na yan magre-rest sa atin. If not, ang sabi dito, if not, it will return to you. Wow. It will return to you. So ibig sabihin, kung tayo po ayaw natin ng kapayapaan, aalis sa atin ang kapayapaan. At mahirap pong mabuhay ng magulo. Mahirap pong mabuhay na meron kang kaaway, mahirap pong mabuhay na meron kang hindi pinatawad, mahirap naman din pong mabuhay nang hindi ka humihingi ng tawad. Because our Lord, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, siya na po mismo ang nagpakita ng peace na yan sa atin. While we are sinners, while we are standing sa kasalanan, while we are being considered enemy of the Lord, because of our sins, our Lord, ang ating Panginoon, ang siyang nanguna, para po tayo ma-reconcile. Pinadala niya ang ating Panginoong Hesus so that we will have peace. Bakit po nagkaroon ng peace? Kasi po hindi na tayo enemy. Bagkus po, we are now considered as friend of God. We are now considered as sons and daughters of God. Amen po ba ron? Kaya po pala, we are blessed kung nasa atin po ang kapayapaan. Why? Kasi po, we will be called sons of God. Kaya kapatid, maaring sa buhay natin ngayon, akala natin pala, no, tayo ay Kristiyano na. We are considered sons and daughters of the Lord. Pero po hanggat meron po tayong hindi hinihingi ng tawad, hanggat hindi rin po tayo marunong magpatawad, hanggat yung kapayapaan po hindi mangunguna sa buhay natin, we will not be called sons of God. Masakit po yun. Baka akala natin okay ang buhay natin. Baka akala natin safe na po tayo. Kaya po we need to consider kapayapaan sa buhay natin. Then we will be blessed and then we shall be called sons of God. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa buhay mo, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin. Sa buhay mo, Lord God, na sinakripisyo mo, Panginoon. Dahil, Lord, yung buhay mong naging ransom, Panginoon. Yung buhay mo, Panginoon, na binayubay sa krus ng Kalbaryo ang naging daan, Panginoon, upang kami, Lord God, ay makakamit ng kapayapaan. Kasi, Lord, noon kami ay kalaban tinuturing kaaway ng Diyos because of our sins. But, Lord, because of the life you have sacrificed, because of the blood that you have shed, Lord God, in the cross of Calvary, Lord God, we have been cleansed, we have been washed, Lord God, from our sins. At napakaganda po ng kapalit nito, Panginoon. Kapayapaan, higit sa lahat, Lord God, we are now considered as your friend, as your children, Father God. Kaya po, Panginoon, nagkakaroon na kami ng lakas ng loob na lumapit sa inyo, manalangin, Panginoon. Itaas sa inyo, ibigay sa inyo, sabihin sa inyo, Lord, kung anong nararamdaman namin, anong problema namin, Lord. At kayo'y makikinig. Yun po yung naging magandang resulta, Lord God, nung aming tanggapin ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya, Lord, sa buhay po namin ito, Lord God, sa aming paglabas nawa, Panginoon, maisapamuhay po namin, Lord God, ang inyong mga salita. Na, Lord, manguna po sa aming buhay, Lord God, ang peace, Lord God, ang kapayapaan. Na, Lord, sa aming gagawin, sa aming iisipin,
Sa aming sasabihin, Lord, nawa, Lord, pag-isipan namin, ito ba ay magdadala ng kapayapaan o hindi? Lord, salamat sa inyong salita. At Lord, uuwi po kami, Lord God, baon-baon ng ito. At tulungan nyo kami, Lord God. Mahirap, Lord, pero sa inyo kami umaasa, Lord, upang mabuhay, Lord God, sa inyong mga salita. Kaya salamat, O Diyos, at kami po ay uuwi, Panginoon, ng may pagbabago sa aming mga buhay. Salamat sa iyong salita, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, we stand in awe of you, Lord God. Bakit, Panginoon? Sapagkat napakabuti niyo sa aming buhay. Napakabuti niyo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, kulang mga salita, Panginoon. Kulang ang mga salita. Ba't nawa, Panginoon, ang mga buhay pong ito ay nakitaan niyo, Lord, ng kaluguran. At kung hindi man, Panginoon, tulungan niyo kami na lumakad, mamuhay, ayon sa inyong salita. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, O Diyos. Amen. Ayan, sige po, palakpakan muna natin si Lord. Ayan. Praise God. At ngayon naman po, we will bless our Lord through our tithes and offering. Sige po, atin pong ilabas ang ating mga tithes and offering as we pray. Amen. Lord God, once again, thank you so much, Lord, sa kalakasang meron kami. Thank you so much, Lord, sa mga trabaho, Lord, na meron kami. Thank you so much, Lord, sa mga businesses na ipinagkatiwala nyo sa bawat isa, Lord God. Na Lord, kung saan po natutustusan, Lord, ang aming mga pangangailangan. At kaya ngayon, Lord, amin naman din pong ibabalik, Lord God, what is due to you, Lord God. Our tithes and our offering, Lord God, amin po itong ipinagkakaloob sa inyo, Lord God, nang bukal sa puso namin, Lord, nang masaya, Panginoon. Joyful heart, Lord, we will give our tithes and offering to you. At nawa, Lord God, matugunan po nito ang pangangailangan ng inyong iglesia. Higit sa lahat, Lord God, upang magpatuloy ang inyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. So, may these tithes and offering be used mightily and accordingly, Lord God, upang ma-reach out pa ang ibang tao, Lord, na hindi pa nakakarinig sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat. At ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po. I-close natin sa panalangin. Lord, once again, thank you for your word today, Lord God. At nawa, Lord God, ito po ay aming baunin sa aming pag-uwi. Ito ay aming maisapamuhay, Panginoon. Sapagkat, Lord, ito lang naman po ang hinihiling, ang desire nyo rin sa amin na magkaroon ng kapayapaan na aming mga buhay. At syempre, Lord, ito din po ang aming desire, Panginoon, na mamuhay ng payapa, Panginoon. Kaya nawa, Lord God, sa aming pag-uwi din po, Panginoon, mai-apply po namin ito sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming trabaho, Lord, sa aming kapwa mananampalataya, Panginoon. At Lord, sa aming paglabas, Panginoon, ingatan niyo po kami. Ingatan niyo ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Cover it with your precious blood. Walang makakasira nito, Panginoon. Even the relationship, Panginoon, ng magulang sa anak, Panginoon, ay i-cover niyo rin po ng inyong banal na dugo. At saan man kami pumaroon, Panginoon, samahan niyo po kami at ingatan, Panginoon, at pagpalain ang gawa ng aming mga kamay upang maging pagpapala rin po kami sa aming kapwa, O Diyos. At ibalik niyo nga po kami dito po, Panginoon, next week, safe and sound. Kaya salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, ating itaas ang ating mga kamay.
Hallelujah. Church of God, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen. God bless us all.